So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Mga kababayan nating OFW na sobrang laking tulong dito po sa ating bansa dahil po sa kanilang pagpapadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pinas. Ito lang po ang advice ni President Bongbong Marcos sa inyo. Humanap kayo ng safe place. Parang for short, bahala kayo sa buhay ninyo dyan, kanya-kanya na kayo dyan, hanap kayo ng safe place. Ilang mga kababayan nating OFW ang nasagip ni Tatay Duterte. Pero dito mga idol, si PBBM, sasabihan lang kayo na humanap muna kayo ng safe place. Mahal na mahal ni Tatay Duterte mga OFW, kaya mahal na mahal din po ng OFW si Tatay Duterte. Kaya sana naman PBBM, ayusin mo naman yung mga ginagawa mong mga advice dyan. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Pels TV. Welcome back po sa ating channel. Good news! Meron pong advice si PBBM para po sa mga OFW na naipit po sa gyera. Pakinggan nyo po mabuti to dahil importante po yung sasabihin niya para maligtas po kayo sa kung ano man pong sakuna ang nangyayari po dyan sa Middle East. Eto mga lodi para sa mga nagmamahal na mga OFW naniniwala pa rin hanggang ngayon dito kay PBBM. Pakinggan nyo mabuti kung gaano po siya kagaling na presidente, na leader ng ating bansa at ikumpara nyo po ito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kung paano po siya kumilos pag may maganto pong klaseng problema sa ibang bansa. Ito, pakinggan nyo mabuti ang inyong idol. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place at doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Parang sinabi mong bahala na kayo sa buhay dyan, maghanap kayo ng safe place. Ulit-ulit mga lodi, no? Ganito po kagrabe ang ating leader kung magmahal sa ating mga OFW. Maghanap kayo ng safe place dyan. Tama ba yung ginawa natin, paupuin natin presidente gantong leader? Hindi kasi tayo naniwala agad kay Tatay Duterte na weak talaga eh. And tuloy, kawawa yung mga OFW natin dyan. The most dangerous area for our people right now would be Israel. Dahil tuloy-tuloy ang attack sa Israel. Alam mo nang tuloy-tuloy. Wala kang gagawin? Walang aksyon? Baka sabihin niya mga lodi na lilipas din yan. Parang yung sinabi dito sa mga baha, ubusin muna natin ang mga bagyo na paparating kasi kapag ating ginawa ng paraan yan, babagyuhin uli yan. Parang ganun yan natatandaan ko. At dito naman ngayon, naipit po ang mga OFW natin sa gera, sasabihin niya, maghanap muna kayo ng safe place. Bahala na kayo kung saan kayo maghahanap. But the situation is Israel, dahil sanay sila sa gera, marami silang mga bomb shelter na pwedeng pagtaguan. At yun ang naging advice namin sa ating mga kababayan, doon muna kayo. Doon muna kayo, mga kababayan nating OFW na sobrang laking tulong dito po sa ating bansa dahil po sa kanilang pagpapadala ng pera sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pinas. Ito lang po ang advice ni President Bongbong Marcos sa inyo. Humanap kayo ng safe place. Parang for short, bahala kayo sa buhay ninyo dyan, kanya-kanya na kayo dyan, hanap kayo ng safe place. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter na doon sila muna. Ano daw? Para mas maginhawa daw po ang kanilang buhay? Ulitin nga natin. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter na doon sila muna. Doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, tumakbo muna sila sa bomb shelter. Wow, ang galing. Brilliant idea, no? Nakipag-areglo daw po sila sa mga hotels na malapit daw po sa bomb shelter. Tapos, kapag meron daw pong alarm na meron daw pong papalapit na missile, parang ganon, hindi na magsitakbuhan kayo sa bomb shelter. Kawawang mga OFW, hindi mapapanatag ang kanilang pag-stay doon.
kahit sabihin mo na inareglo nyo yung hotel, PBBM, hindi pa rin talaga sila safe. Kahit na nasa bomb shelter sila, hindi pa rin talaga sila safe. Anong klaseng pag-uutak naman yan? Wala kang gagawin, ha? Bakit hindi kayo magpadala ng mga tao nyo dyan? Total, malalaki naman yung sahod nyo. Gawa kayo ng paraan para maalis ang ating mga kababayang Pilipino doon sa mismong gera. O, di ba? Baka doon, bumilib pa ako sa'yo eh. Kasi di ba mga Lodi, si Tatay Duterte nga, galing ng Pilipinas, kabababa lang galing sa Hong Kong, nadala nga nila ng dahig nang wala namang arrangement. Tapos dito mga Lodi, mga kawawa nating OFW, hindi nila magawa ng paraan. Di ba? And that is the advice we have given to our nationals in Israel and also our nationals everywhere else. Na if you are in a safe place, kung malayo naman kayo, just stay put and be safe. And we will slowly try to find ways. For those who want to be repatriated, we will find ways to get you out safely. And that is the key thing here. Pinakauna nating tinitignan ay dapat ligtas sila, hindi sila magka-problema, hindi sila ma-attack dahil sa misidentification, dahil nga tuloy-tuloy ang pagbomba, missile attacks, drone attacks, and we already have seen friendly fire incidents in the past day. Wow, friendly fire incident. Kumbaga, yung mga kakakampi nagkakatirahan din. Di lalong hindi safe yung mga OFW natin. Putrek. Ito ha, sino po ba ang nakikipagyera dito po sa Middle East? Di ba? Ang alay ninyo na American, tapos yung kawawa nating mga OFW na dadamay. Dapat, ang gawin mo PBBM, sabihan mo si Trump na wag nang ituloy yung gera dyan. Nakakawawa naman yung ating mga kababayang Pilipino. Itigil nyo na yan. Di ba? Dapat yun yung sabihin mo. Nandyan yung alay natin, mga kapwa natin Pilipino. Itigil nyo yan. Napasimuno kasi niyan yung Amerika na naman eh. Parang ganun eh. Sino ba't punot dulo ng gera na yan? Di ba yung mga alay ninyo? Mga OFW, wala pa raw pong magagawa si PBBM. Kawawa naman po kayo dyan. Hindi ko po sinasabi na madali po yung aking gustong mangyari Pero sana naman, makitaan po natin si PBBM na sincere, tapos talagang porsigido siya na matulungan ang ating mga kawawang OFW na naipit doon sa gera. Dapat yun po yung gusto natin makita bilang leader po ng ating bansa. Wala likoy Ba't ko po nasabing likoy? Yung mga detalye na sinasabi niya, parang sinasabi niya po dyan na bahala na kayo sa buhay niyo, humanap kayo ng safe place. Antayin niyo po yung tulong namin dyan sa inyong lugar. Hahanap po kami ng paraan paunti-unti para lang kayo maligtas dyan. Parang ganon. Nararamdaman niyo po ba yung sinseridad doon, mga kababayan kong OFW na naipit dyan sa gera? Nararamdaman niyo po ba yung pagiging leader niya? Di ba hindi? Yun yung gusto kong iparating sa inyo. Likoy! Ba't ko nasabing likoy? Tingnan nyo po mabuti kung gaano po kalikoy. Magmamarcha ka na nga lang, di ba sabi nyo, magaling tong leader di ba, nag-training pa to ng sundalo ba yun, militar o ano, nag-shortcut, tingnan nyo nga yung ginawa. Hindi ba likoy yan? Tinitingnan yung paa niya kasi hindi niya po masakto-sakto yung marcha. Ngayon, ito ba yung leader na talagang bilib na bilib yung mga loyalistang tanso? Na hindi niya po magawang matulungan ang ating mga kawawang OFW. Hindi po kagaya nung panahon ni Tatay Duterte na prioridad po niya ang mga OFW. Kapag meron pong gustong bitayin doon po sa ibang bansa, back up po agad yan si Tatay Duterte. Ilang mga kababayan nating OFW ang nasagip ni Tatay Duterte. Pero dito mga idol, si PBBM, sasabihan lang kayo na humanap muna kayo ng safe place. Mahal na mahal ni Tatay Duterte mga OFW, kaya mahal na mahal din po ng OFW si Tatay Duterte. Sobrang nire-respeto po ni Tatay Duterte ang mga OFW natin dahil napakalaki pong tulong nito sa ating bansa. Kaya sana naman PBBM, ayusin mo naman yung mga ginagawa mong mga advice dyan. Yung tipong mararamdaman ng ating mga kawawang OFW na naipis sa gera na ikaw talaga tunay na leader, may ginagawa ka. Hindi yung magmamando ka lang na humanap muna kayo ng safe place dyan dahil marami naman dyan mga bomb shelter, dun muna kayo banda. Okay na yun? Okay na yun para sa inyo?
Asa, bahala kayo. Kayong mga OFW kung sino po ba ang gusto nyo maging leader, Duterte po ba o Marcos? Para sa akin mga Lodi, mas nararamdaman ko po ang pagmamahal ni Tatay Duterte nung siya po ay presidente sa mga OFW natin. Kaya nga po yung mga pasaporte ng mga OFW, di ba? Tinaasan para hindi na po kayo mahirapan sa pagre-renew. Tapos, ganito yung ating presidente ngayon. Kasalanan din natin, di tayo nakinig kay Tatay Duterte. Pero sana naman sa 2028 mga Lodi, si BP Sara Duterte ang piliin natin para kung ano man yung ginawa ni Tatay Duterte para sa mga OFW, sa mga kababayan natin Pilipino, mangyari uli yun sa pamamahala ng anak ni Tatay Duterte na si BP Sara Duterte. Kaya mga Lodi, sa 2028, ilagay natin sa pwesto si BP Sara Duterte bilang Pangulo ng ating bansa. Stay safe mga Lods and God bless you all. Sana po maging safe kayo dyan mga kawawa nating mga OFW na naipis sa gera. Magdasal po kayo dyan mga idol. Duterte pa rin.